Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bise kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabpina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. isinabpi na ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din. Sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung may nilabag itong batas. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Siya nagsalita na siya papapatay niya si Presidente. Kailangan patayin si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So, yan ang gusto naming i-clarify. Pero paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang ihahaing reklamo kay Duterte. Ebidensya na aming nakuha at sa magiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Hawak na ngayon ng NBI ang video ng press con ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalo dito. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig, We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang sabpina.